May isang desperadong operasyon ng paghahanap na nangyayari ngayon sa kabundukan ng Timog Kanlurang Iran. Kinumpirma ng Associated Press na may isang pilotong Amerikano ang napilitang mag-eject matapos mapabagsak ang kanyang eroplano malapit sa lungsod ng Iza. Bago tayo magpatuloy, paki-like naman po ng video na to, salamat po. Sa isang napakapanganib na rescue mission, ang mga A-10 at Black Hawk helicopters ng US ay lumilipad papasok sa loob ng airspace ng Iran, iniiwasan ang mga missile at putok para mahanap ang piloto. Habang palubog ang araw sa kabundukan ng Zagros, parang karera ito laban sa oras. Sinusubukan ng American Special Forces na mauna sa pagdating sa piloto bago pa siya mahanap ng IRGC o ng mga lokal na militias. Pero hindi lang sa himpapawid ang paghahanap, naglabas ang Iranian State TV ng babala, at pinakilos ang mga armadong tribu sa Kogaluya at Boyer Ahmad para magsagawa ng malawakang paghahanap sa lupa. Tahimik pa rin ang Pentagon, pero ang mga utos na barilin agad na lumalabas sa Iranian TV ay nagpapakita na napakadelikado ng rescue mission na ito para sa kahit sinong pumasok sa lugar. Ayon sa pulisya ng probinsya, matapos mapabagsak ang umano'y American F-35 fighter jet, posibleng bumagsak ang piloto sa Kogaluya at Boyer Ahmad. Hinihikayat ang mga residente na tumulong sa paghahanap, at may gantimpala para sa sinumang makahuli sa piloto ng buhay. Ngayon, mas lalong umiinit ang labanan sa himpapawid sa Iran. Inaangkin ng IRGC na nakapagpabagsak sila ng isang F-35 stealth fighter. Pero ayon sa mga larawan ng wreckage, ibang eroplano pala ito. Hindi ito F-35, kundi isang F-15E Strike Eagle. Natukoy ito gamit ang mga marka at detalye ng eroplano, na pagmamay-ari ng 494th Fighter Squadron mula sa UK. Bakit nagkamali ang Iran? Ginagamit nila ang F-35 na kwento para sa propaganda, para ay pakitang kaya nilang pabagsakin ang pinaka-advanced na eroplano ng US. Pero malinaw sa ebidensya na F-15E ang bumagsak, para sa US Air Force, lumalala ang sitwasyon. Ito na ang ika-4 na F-15E na nawala sa loob lang ng mahigit isang buwan. Ang unang tatlo ay dahil sa friendly fire sa Kuwait. Ito naman ang unang kumpirmadong pagkawala dahil sa missile ng Iran. Halos $50 milyon ang halaga ng bawat isa, kaya napakalaki ng nawawala. At hindi lang ito isang insidente, 2 araw bago ito, may isa pang kahihiyang nangyari sa Erbil. Isang F-15 Strike Eagle ang nahirapang pabagsakin ng isang simpleng Iranian drone. Sa video, makikitang nahihirapan ng jet na habulin at tamaan ng mabagal at murang drone. Habang sinusubukan ng piloto na umatake, natama na ng drone ang target nito, isang oil facility. Ipinapakita nito ang bagong realidad ng labanan, kahit ang pinakamodernong jet ay nahihirapan laban sa murang drone. Bakit hindi ito matamaan? Dahil sa physics, ang mga fighter jet ay dinisenyo para labanan ang kapwa jet. Pero ang Shahed 136 na drone ay gawa sa murang materyales, mabagal, at lumilipad ng mababa. Kaya nahihirapan itong makita at tamaan ng advanced missiles. Masyado itong mura para gamitan ng mahal na missile, at masyadong maliit para sa radar systems. Ngayon, nagbabago ng taktika ang US, nagpadala sila ng 12 na A-10 Warthog aircraft sa Middle East. Hindi na para sa tangke ang mga ito, kundi para manghuli ng drone. Kayang lumipad ng mabagal at mababa ng A-10, kung saan mas epektibo ito laban sa drones. May dala itong laser-guided rockets at malakas na 30mm cannon. Para sa US, hindi na usapan kung sino ang may pinakamabilis na jet. Ang tanong na ngayon, sino ang kayang pumatay ng $20,000 na drone nang hindi gumagastos ng milyon-milyon? Sa loob lang ng 2 araw, 2 malaking dagok ang naranasan ng US. Mula sa pagkabigo laban sa murang drone sa Iraq, hanggang sa pagbagsak ng F-15 sa Iran. Nawala na ang imahe ng pagiging invincible ng F-15E. Ang sagot ng Pentagon, gamitin ang mas lumang A-10 para gawin ang hindi magawa ng high-tech jets. Pero ngayon, may wreckage na sa disyerto ng Iran, at malinaw na ang sitwasyon sa himpapawid ay lalong nagiging mapanganib.